Alright, good evening everyone. Nahanap po ko karon nag-video. Mag-isgot sa itong para sa Ginoo na po, no? Pila ka days wala ko ka video kay natay kibati itong lawas ilantan ta. Salamat sa Ginoo na ako karon medyo okay na nakatingog ko balik sa mga nang video na po karon. Now, ikigutan na to karon abot anay sala. Atong ikigutan ang mga tao da nga ang sala. Ang sala mo na palagputon ug dili ang tao may palagputon sa impyerno. Ano man? Mato pa sa Biblia sa Mateo 25 ingon dito, gibuhat ang impyerno alang sa yawa. Way labot ang tawa na. Gibuhat ang impyerno para sa sala. Asa wala sala mga sala nga hinimo ni Satanas nga gihatag sa tao. No. Di ba sa nilala ang tao? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ingon din mo ni ang mga gikuan sa mga ubang sikta karon ginagamit nga pulong na ang sala ang tao daw ni no para nako di na sa tao kanang ang tao naghimo ana mga sala dili sila naghimo ana kundi ang sala nga ana kanila. Sama na 1 Corinthians ang basahan na kani 1 Corinthians chapter 6 chapter 6 verse 9 ito kung putlon nimo wala gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Ito basahan 1 Corinthians chapter 6 verse 9 sa walay duha-duha aside kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw palimbong. Ayaw pailad kapatid. Ano man? Ayaw palimbong kay ang mga tao nga manggihilawason, mga nagsimbag mga Diyos, iyapan ninyo pila ka buok sala nga mahimo sa tao kung naan mo ng sala. Atong rason pagbasa tayo ayaw palimbong kay ang mga tao nagmanghikihilawason o mga nagsimbag mga Diyos mga mananapaw maggigilawason mga isa ka lalaki o isa ka babae bayot o tumboy apel Japon o mga kawatan pwede apel hakob pagoy apel ang hakob mga balahubog o tigbutang-butang sa malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Uyas tao no kung ang tao na animo na salaan mo karon yun sa gibuhat sa Dios kanang salaan nga naani mo walaon na sa Ginoo walaon na ni Kristo sa unsang paagi iwala ni Kristo na tiwaso na itong basa ang verse 11 ang
ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto. Oh, sama gayud ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala. Gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ginoong Jesucristo. Og pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios. Wala na. Finish na eh. Wala na pala yung sala na yun. Ipalagpot na. So, ano na tayo chance? Ano na tayo paglaom? Nga naman, daghan pa kayo mga sala nga nasa tao. Muna gingon ni sa Biblia nga sa Romans chapter 3 verse 10, walay tao matarong, wala bisan usa. Walay nangita kanako. Walay nangita sa Dios. Wala bisan usa. Ug ang tanan nakasala kay na kabsan ta himaya sa Dios. Noong panahon kinalata nahaldok ta mas makasala ta pero ato mga ni Paul pasalihin mo sa Romans 7, no? Gusto ko maghimog matarong apan sa utan akong nahimo tungod sala nga niya kanako. Mao na ang tao duha ang kinaiya, pagkamatarong ug pagkadautan. Karon minsan may kuhaon sa Ginoo para mahimpit ang imong dautan pagkatao. Mao nang mulaon ka, mamatay ka, ug mabanhaw ka puhon uban ni Kristo. Apil ka sa pagkabanhaw igsuon. Ayaw kadlok, ayaw pagpalimbo ng istorya sa yawa. Hadlokon ka, mga pastor, hadlokon ka, maimpyerno ka. Ano man, kung buot nilang impyerno ng tao, kitang kanan, pati sila, damay. Pero salamat ni Ginoong Jesucristo, kanang tanang butanga, wala na. Ano man, saan na ito ang Hebreo chapter 7? No, Hebrehanon 7. Hebrews chapter 8 verse 12, pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Ilang beses pa tayo patatawarin ng Panginoon. Araw-araw pag nagdasal tayo, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Kinabukasan na naman, Lord, pasaylo ako. Ilang beses ba kita patatawarin, anak? Tatlo? Dalawa? Bakit paulit-ulit bang ginagawa yung kasalanan? Hanggat hindi mo tinanggap si Pinoong Jesucristo sa puso mo, nananatili ka sa sala. Hindi, ang sabi dito sa Hebrews chapter 8 verse 12, pasayloon ko sila sa ilang kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. It's about time, mga kapatid. Tama na po para maging masaya tayong lahat. Lalo tayo paglaom
pagpabilin mo sa balaod ni Moises. Maraming sikta dyan. Ayaw ni Buhata, no? Ito ba ka, igsuon, nga ikaw karon ipasaylo na sa Ginoo. Ito ba ka na? Now, kung sa tagyod ang mga sala, nga ipasaylo sa Diyos. Katayin mo na naman ganina. Mga kita mga kapatid, dili ta magpatuo-tuo, no? Kung may nagpatuo nga siya reliyoso, apan wala nagpagapugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang kinuhuan o gilimbungan siya sa iyang kaugalingon. Santiago 1, versikulo 26. Ayaw libungi ang imong kaugalingon igsoon. Kaya kanang tanan nga imong nasabtan, ay baluan diya sa imong pagtulunan. Natapos na yan. How many years na kang nangalagad sa Ginoo? Ayaw mong buksan ang puso mo. Ang sabi ng Biblia, kung makadungog ka mo sa tingog sa Diyos karong adlaw, ayaw ninyo pagkahiyain yung kasing-kasing. Hanggang gano'n nagpatuo-tuo nga siya relihiyoso, apan wala makapugong sa iyang dila, walay kapuslanan ng iyang kinuhuan o gilimbungan siya sa iyang kaugalingon. Ingon ana daghang ganang lumulog ko sa Facebook, sa YouTube, dibati dila, dibati dito, nagpatuo nga siya maalamon, pero sa tinuod lang, no. Kung may kapansanan ka, mayroon kang kapansanan ngayon, sinubukan ka ng Panginoong Diyos, baka umayaw ka na. Mga kapatid, simple lang ang buhay. Diha kang Kristo Jesus, nga itong Ginoong Kristo, iwagtang ko na ang imong mga sala. No. Si Kristo namatay sa krus. Dili para naipakita lang nga namatay siya. Siya nga walay sala. Siya ang nalalipod. Siya ang nagdupa. Para kitang tanan, adunay kaluwasan. Kabalo kung dili ka mo tuig suon, kining akong gisyo sa inyo karon nga naman. Kay gilig-o na ninyo ang inyong kasing-kasing o gibotaan na kamo sa inyo pagtulunan. Sa kadoktrina nga hinimo og tawo, walay pulos o walay pulos din na. Wala na pulos, wala hinungdan. Ang libati, walay pulos na. Nakita na ko, walay gugma sa usap-usa. Katoliko ka, Iglesia ni Cristo ka, Seventh-day Adventist ka, born again ka, PCCP, Mormons, Muslim, ano ba ang sekta mo? Kasama ka, apel ka sa kaluwasan, apel ka na giluwas ni Kristo dito sa krus
sa Isaiah 44 verse Isaiah 44 verse 22. No? Kiwagtan ko na ang imong mga sala sama sa mabaga nga panganod, ang imong kalapasan sama sa gabon, ang imong mga sala giwagtan ko na ang imong mga sala sama sa usa ka panganod og ang imong mga kalapasan sama sa gabon. Balik ka kanako kay gulukat ko na ikaw. Gilukat sa Ginoo nga wala na kitay mabuhat na sala pa. I-explain ako ninyo mga kapatid. Ano nakaingon ko ana? Nakita na ako ang gibuhat ni Kristo sa krus. Nagsuffer siya. Yang gisamaran siya. Ayaw siya og kulata. No? Samaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigos nga maoy nakaluwas kanato pinagi sa iyang labod nangaayo kitang tanan sama sa karnero nga nahi sa laag. Isaiah 53 verse 3 verse 5, no? Isaiah 53, no? Ang si Kristo Jesus kisamaran tungod sa atong mga sala. Siya inapangos tungod sa atong kalapasan. Diantos niya ang tanan, kasakit, tagbuol, pagkaulawan siya, luwa-luwaan siya, tangan siya purong-purong na tunog tungod sa atong mga sala. Muna yung gibuhat. So ayaw ibalik, buot ba ni mo ipasabot mga kaigsuunan diya kang Kristo? Ayaw pag-isgot og sala. Kalimti na. Tapos na yun eh. Dili natin na ito ibalik pa. Kaya kanang sala nga naa sa tao, pag-abot na Kristo din sa kalibutan, palagputo na niya. Dili ang tao ang palagputon. Ang sala nga nani mo, nanako, nanila, maunang sala nga palagputon nito sa Diyos. Hindi, mga kapatid, yun ang totoo. Dili ka nang imong ginahuna nga sala. Pagkaon, pagsimba, kung dili ka kasimba sa adlang ipapahulay na pinuna, no, balaod na ni Moises. Gipili na sila ni Moises para dili mahimpit. Kaya ang kahimpitan ni Kristo sa pag-abot sa kalibutan niya ikaduhang pagbalik, himpit na ta kitang tanan at ay pagtuo. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Dili ka na inyong buhat, dili ikasa sa Diyos. Busa, walay magpasigal mo nini. Saglit dili mong kinibunga. Bunga sa inyong bahay buhat. Kaya ang kaluwasan libre na, dili kinang haguan. Sabi pa paghago, wala
apan ang resulta na himo kang dautan. Nasayop ka. Tungod kay ang tao daw, sabi nila, wala nahimpit. Ang kahimpitan sa umaabot pa na panahon. Inigbalik sa itong Ginoong Jesucristo, diha pa na tumaangkon. Ang tinuod na kahimpitan, ang tinuod na kaluwasan, ihatag na nato diha ni Kristo. Kung naigsuon ko, para nako, enjoy lang sa life. Ano ako, mag-video ko, magkanta-kanta ko sa worldly, di na ko silipin ng kanang worship, because ang worship, there's a time to worship and there is a time to my life to enjoy myself para mabawasan ang sala na ako mabuhat. Nag-enjoy ko pag hindi ko mainom. It's enjoyment, di pa basta pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kanina ang tapad, no? Oo, sabi masayop ko, pero sultihan ko kamo. Hapit na umabot ang panahon na kini maabot na ang atong Ginoong Jesucristo, mabalik siya. Kanya sa pagbalik niya, wala pa mo ayos sa inyong buwan. Masaon niya pagkuha nimo. Musa, pagtuon sa mo sa kasulatan, kay nagtuuman ka mo nga diha, aniya na ang karaan, niya na nakaangkon ka mo sa buhing dayon. So, dili ang Romang Katolik ang pagsukaranan sa kamatuoran, kundi ang Biblia. Pero kanyo, nagtuon ang sugo sa Diyos ni Juan 5:19. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha sa maka diha na nakaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon anak kang Kristo na wala sa tao. Walang isuon ko, salamat sa buhay nga Diyos, yung piling taniya kaniya kanunay. So ang pag-ampo nato karon ay labanan sa pagtuo. Isuon ko, datay ka na po sa kong mga pag-ampo. Pwede niyo mo i-share, i-like ang ako ang video sa Facebook o sa YouTube. Kani akong video usa lang ni siya ka temporary word na akong i-share sa inyo sa buong nga panahon. Salamat sa Ginoo na nakapatungkuhan ng pagtuo niya ka Kristo. Ang kalinaw sa Diyos manakalinyo. Ang kalipay ang gihatag sa Diyos diyan kasi anakalinyo. Ang Diyos, ang Espiritu kadto nagsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu. Ayaw na mapabilin na ng kalaang panahon. Isalikoy na igsuon. Tapos na. Kinapos na ni Kristo lahat. Igsuon, thank you, and good evening everyone. Bye-bye.